No one is above the law. At itong sasabihin ko ay boses rin po ng mamamayang Pilipino. Boses po ng taong bayan. So calling the attention of our Senate President Juan Miguel Zubiri na baka naman kahit papaano tumindig ka, manindigan ka sa katotohanan. Baka lang naman nagbabaka sakali kaming mamamayang Pilipino, kaming taong bayan na baka sakaling tubuan ka ng bayag, na baka magkaroon ka ng yagbols para pirmahan ang sabina para dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi guys, hindi naman justifiable yung reason niya kung bakit hindi siya naka-attend. Especially, nandito pa naman siya sa Pilipinas. Wala siyang magiging rason or wala siyang pwedeng irason kung bakit hindi siya naka-attend sa hearing ni Senator Risa Hontiveros doon sa Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality. Ako nga guys, nagtataka Kasi imagine yung dating Senate President, actually ngayon lang to guys nangyari, lagi naman pong aktibo itong si Senate President Juan Miguel Zubiri, even though kahit dito pala kay Soto, lagi po yung mga aktibo, especially kapag yung mga resource person na hindi po umattend sa isang hearing na hindi naman po justifiable ang reason, hindi naman po ata tinuli, wala naman po atang sakit, or hindi naman po ata nandoon sa ibang bansa, 'di ba? Hindi naman po justifiable ang reason kung bakit hindi po naka-attend, abay on the process po ang sabina. At no hesitation, no more question, no more argument, abay pinipirmahan po ito agad. Ngayon lang po talaga ito guys nangyari. Bakit naman po ganun? Senate President Juan Miguel Zubiri. Actually guys, malapit na pong umabot ng isang buwan ang request ni Senator Risa Hontiveros na sabina na pirma lang sana ni Senate President para mapa-attend na, mabigyan na ng sabina itong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Halos umabot na guys ng isang buwan. Kasi January 23 nag-request. Tapos up to this moment, wala pa ding pirma. Ano nang nangyari? Noong February 6 guys, may last recall itong si Senator Risa Hontiveros para dito kay Senate President Miguel Zubiri na baka naman aprubahan niya na ang sabina na kanyang ibinigay dito kay Senate President Miguel Zubiri para dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaso wala Hindi guys pinirmahan. Bakit kaya? Diba? Ngayon, panoodin muna natin tong balita. Nakakagigil. Haba po ang pasensya ko. So kahit naiinip ako, iintayin ko po yan. At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. Formal nang hiniling ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa liderato ng Senado na pirmahan na ang subpoena laban sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy. Hindi pa kasi ito mailabas dahil wala pang pirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Hontiveros ang dumidinig sa mga aligasyon ng pang-aabuso ng religious leader. Sa sulat na ito na ipinadala ng Senadora kay Senator Zubiri noong February 6, nanawagan ito na aprubahan na ang subpoena na noon pang Enero hiniling ng komite matapos bigong dumalo si Quiboloy sa kabila ng kanilang imbitasyon. Ipinunto pa ni Senator Hontiveros na sa ilalim ng pamumuno ni Senator Zubiri maging ng mga nagdaang Senate Presidents, palagian naman ang paglalabas ng subpoena laban sa resource persons na bigong humarap sa mga pagdinig ng walang sapat na katwiran. He didn't actually give me an explanation. Basta may dahilan, pag itinanong niyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya. Halos walang paliwanag na kaya kong tanggapin. Presumption of regularity lang na kapag hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case dalawang imbitasyon, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung subpoena. I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan yung subpoena.
Sa ngayon, wala pang tugon si Senator Zuberi kaugnay ng sapina, ngunit tuloy ang hamon ng senadora sa religious leader na humarap sa pagdinig para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Kahit pa sinasabi nila o sinasabi ng ibang tao na influential sila, malapit sa kung sino-sino, the point is, no one is above the law. Tama. Kahit pa walang sapina, nanindigan si Senator Hontiveros na tatapusin ang investigasyon sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. Sa Lunes, February 19, itutuloy ang pagdinig kung saan may mga bagong testigo anya na ihaharap ang senadora. Okay. Tuloy ang hearing kahit walang sabina. As expected, hindi naman na-attend ulit itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Abay, bakit? Hindi pinirmahan ni Senate President Miguel Zubiri itong sabina na inirequest ni Senator. Cross our fingers, guys, na sana po maging matiwasay, maging successful ang laban ni Senator Risa Hontiveros, and I hope na justice must be served to all victims sa mga karahasang dinanas, kung totoo man po ito, sa kamay, sa ilalim ng pamumuno o sa relihiyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako, guys, hanggat kaya kong isipin na alisin yung negativity, kinakaya ko. Alam nyo, guys, nasa punto ko ng buhay ko na iniisip ko na sana hindi na-impluwensyahan itong si Senate President ni Pastor Apollo C. Kibuloy, na sana hindi bayad ang prinsipyo at pagkatao ni Senate President Juan Miguel Zubiri, na sana tama ang landas na tinatahak niya para, makita ko pa siya sa susunod na eleksyon, di ba, nag-grow, mahal ng mamamayang Pilipino, na sana, guys, tama ako. Di ba, na sana hindi siya protektor ng human rights violators at di umano'y rapist, di umano'y human rights violators and di umano'y rapist. Diba? Ang daming kaso sa FBI, sex trafficking, fraud, scamming, diba? Ang daming kaso. And I hope sana na hindi siya protector, diba? Or di kaya sana hindi siya miyembro ng kultong to, di umano kuno. Diba? So ngayon, Senate President Mig Zubiri, yung mga biktima, yung kanang paa nila, o di kaya yung mga paa nila, literally, nakalibing na po sa hukay ngayon. Yan po yung totoo kasi nakakaranas po sila, nakaka-experience po sila ngayon ng panghaharas, pangko-crucify, death threat sa mga biktimang, magsasalita at nagsalita na. Grabe po ang pinagdaanan ng mga biktimang to. And sana ikaw, inaasahan naming tutulong ka para sa pagbabago. Sana tumulong ka, Mahaba-haba pa ang araw. Ano pa lang ngayon? 15, 16, 17, 18, 19. May 4 na araw pa. Kumilos ka, Senate President. Diba? Ipakita mo yung totoong ikaw, yung totoong tumutulong sa bayan. 'Di ba? Hindi yung nababayaran ng prinsipyo, nababayaran ng pagkatao. Sana hindi ka ganoon, sana hindi ikaw yung nasa isip ko na, yung negative thinking na pumapasok sa akin. Sana hindi ikaw yun. Sana hindi ikaw yun, Senate President. 'Di ba? Yun lang yung hiling ng mamamayang Pilipino, na justice must be served. And kung mapatunayan man na itong si Pastor Apollo C. Kibuloy ay wala naman talagang kasalanan, nandito ako, guys, sa harapan yung magsosorry ako. Magsosorry ako, guys. Hindi ko sinasabing may kasalanan siya, pero if mapatunayan na wala siyang kasalanan, magsosorry ako. Or hindi na ako magbablog. Pag napatunayang wala siyang kasalanan, itaga niyo yan sa bato, guys. 'Di ba? Senate President, gising ka naman, kahit papaano. Tingnan mo naman yung mamamayang Pilipino na atat at uhaw na uhaw sa hustisya. Grabe. Grabe. Ngayon lang talaga ako na-disappoint ng todo dito kay Senate President. Ngayon lang.
I hope na sana gawan mo to ng paraan. Kasi guys, nung tinanong nga siya ni Risa Ontiveros na pinaremind sa kanya ulit, yung subpoena, ano yung sabi niya? Sasagutin niyo yan kapag tayo ang nagtanong. So ngayon, nagtatanong kami. This is a public voice. Diba? Diba public matter nga, sabi nila. So ngayon na nagtatanong kami, hindi man personally, kay dire man ako Mr. Media, 'di ba? Dire man ako personally nga nagpakiana sa imo. Pero sana, 'di ba? Trabaho mo 'yan, gawin mo. Hindi yung kailangan mo pang magpasikat sa mainstream media. Nagigets nyo ako guys? Kasi ito, tinanong na siya ni Risa Ontiveros, ni Senator, na about dito sa subpoena. Ang sagot niya, hindi, sasagutin ko yan kapag ang taong bayan na mismong nagtanong. Edi wow. Ano yung gusto mong palabasin? Bobo si Senator Risa Ontiveros? Sana mali yung mga nasa isipan ko ngayon. Sana mali. Sana mali si Mima, no? Na yung mga negative thoughts ko, sana mali. Sana hindi totoo. Patunayan mo, Senate President, naniniwala pa rin naman kami sa'yo. We give a second chance and I hope na hindi mo yun sayangin. Yun lang. Ingat, Sen.